Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. This is supposed to be a Sunday reset episode, pero dahil wala ako kahapon, Monday reset siya. Pasensya na. Daming, alam nyo, hindi ko masabing ang daming nangyayari. Wala rin kasi akong Sunday reset episode last week. At ang reason para doon ay dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa Sunday episode that time. Dahil hindi ko maalala kung anong nangyari nung linggong yon. And then now, nagagawa ako ulit ng episode. Trinay ko rin talagang umupo para alalahanin kung anong nangyari sa akin this week. Alam ko madami nangyari sa akin this week. Pero ang hirap i-recall. Ang weird kasi parang ang bilis-bilis na lumilipas ng mga araw or linggo this past few weeks. Like yung past 2 weeks, hindi ko na malaya na, oh my God, Friday na. Ano yung nangyari? Anyway, sorry. Sorry, wala akong Thursday. Sobrang absent ko last week. Wala akong Thursday episode. Wala rin akong Sunday episode. Alam ko talaga busy ako, pero hindi ko maalala kung anong ginawa ko. May mga sinot ako. Oh my God. Bakit ganun? Ba't hindi ko maalala? Like, sobrang blur niya. Kung kakamustahin niyo ako, okay naman ako. Okay naman ako. Yes. Nung isa araw, nilagnat ako. Kasi, ewan ko, feeling ko dahil ilang araw akong hindi nagpapahinga na maayos. So, yun yung reason kung bakit late din tong episode na to. At kung bakit nasa kwarto ako right now. Ito ata ang pinakatotoong kwarto ni Yanni episode. Like, Yanni's room. Kasi nasa kwarto ako. Right now. Sorry, ang gulo ng kwarto ko. Inayos ko na yan last week. Pero, kapag may event, tas nagmamadali ako, alam niyo yung kung ano-anong gamit yung kinukuha nyo, tas nilalabas nyo sa kama, tapos iniiwan nyo na lang kasi nga nagmamadali na kayo. So, ganun yung nangyayari sa akin everyday. Kasi lagi akong lumalabas. For some reason, hindi ako natatahimik sa bahay. Oo nga, no. Alam niyo, isa yung problema na kailangan kong ayusin. Pero bago lahat, mag-i-skincare ako habang nagkukwento ako sa inyo. Isa yung problema na kailangan kong ayusin. Nung pandemic, well, wala akong choice. Nasa bahay lang talaga ako kasi bawal lumabas. Pero, nung natatapos-tapos, actually pre-pandemic at nung natatapos-tapos na yung pandemic. Hindi pala pre-pandemic kasi pre-pandemic wala pa akong pera. Pero nung natatapos na yung pandemic, lagi akong nasa labas. Tapos isa yun sa mga palagi kong dinedebrief sa journal ko na for some reason, hindi ko talaga kayang matahimik sa bahay. Kailangan ko lumabas para magtrabaho. Kailangan ko ng parang bagong lugar parati. Gustong gusto ko na minimit ko yung friends ko. And feeling ko, isa yun sa mga, problema ko lately. Kasi minsan kailangan ko magpahinga sa bahay. Alam niyo yun? Minsan kailangan ko manahimik sa kwartong to. Alam niyo, isa sa reasons kung bakit ko pinapaganda ang kwarto ko ay dahil gusto ko siya maging place of rest. And, well, para comfortable ako mag-work in it. Ang problema, hindi rin naman kasi ako mapakali para magstay. Cute naman yung kwarto ko right now. Gusto ko pa siyang designan. Hindi ko alam kung ba... Gusto nyo bang ilibot ko kayo? Kasi di ba nilibot ko guys? Ano? Yan lang talaga yung kwarto ko. Cute siya, di ba? Tapos ito, bintana. Nilagay ko yung lamesa sa harap ng bintana kasi gusto ko ng liwanag. Hindi ako nagba-blackout curtains kasi gusto ko talaga ng liwanag. Hindi ko mag-gets yung mga nagba-blackout curtains. Actually, gets ko naman kung bakit may mga taong prefer yun. Pero I want sunlight. Gusto ko yung maliwanag sa kwarto ko. Feeling ko kapag naka-blackout curtains ako, tapos umaga, hindi ko nakikita yung liwanag, may tendency na malate ako ng gising. Recently, hindi maayos yung... Kaya na pa ako nagpupunas ng toner. Recently, hindi maayos yung body clock ko. Gusto ko nga talagang ayusin yung body clock ko. Aalalahanin ko lang meron pala akong podcast episode na gumawa ako ng mga New Year's resolution, right? At isa sa sinabi ko doon ay no more doom scrolling. Na honestly, nagagawa ko naman, hindi ako masyadong doom scroll. Alam mo, hindi nga ako nagtitiktok recently. Hindi ako nagtitiktok recently, kaya ang darang ko din mag-upload. Ewan ko kung bakit. Parang na-out of loop na ako sa TikTok. It's like, kaya ko nang mamuhay without it. So, ang dami ko ring ginagawa sa buhay. Ngayon nga, medyo nagsishift ako ng kung saan ko gusto mag-upload.
Feeling ko mas active ako sa Instagram and then sa YouTube because of the podcast. Oo nga no, may TikTok pala ako. Makabalik nga minsan. Ayun, nagagawa ko naman na hindi mag-doom scroll. Pero parang minsan nagdi-doom scroll pa rin ako. Ang hindi ko nagagawa yung body clock. Yung matulog ng maaga. Something about 9 p.m. onwards na gumagana yung utak ko. Kasi guys, kapag natutulog ako ng mga 8 p.m., parang hindi totoo. Parang lahat kasi ng pangyayari sa buhay, nagaganap lang siya 9 p.m. onwards. So, nahihirapan ako. Hindi talaga ako nakatulog ng 9 p.m. onwards. Siguro pag trentahin niya ako, doon ko na lang itatry matulog ng 8 p.m. But right now, I'm 24. So, siguro wag muna, no? Pero make sure ko naman, nagigising ako ng 8 a.m. Yun nga lang, kahit late ako magising, kahit late ako matulog, yung gising ko, tinatry ko na 8 a.m. or 9 a.m. max. Hindi ako nagigising ng 10 a.m. by the way. Ayoko. Feeling ko pag 10 a.m. ako nagising, sobrang late na talaga. Ayun naman yung mga pangyayari sa buhay ko. Yeah. Pangyayari sa buhay ko, parang wala pala talaga masyado. Hindi nga ako nakapagsulat masyado this week eh. Bakit ganun? Girl, is this just my brain na sobrang forgetful? Iniisip ko, alam kong eventful yung week ko because feeling ko nga ang bilis at feeling ko nga kulang yung 7 days sa akin eh. Pero kapag andito na ako para mag-Sunday reset and i-recall what happened to me, hindi ko maalala. Maybe makakatulong sa akin mag-journal. Alam niyo, tinatamad kasi ako mag-journal. Nag-journal lang ako kapag galit ako. Or like, malungkot ako. Or strong yung emotions ko. Pero hindi ko practice mag-journal everyday na kahit walang nangyayari, mag-journal ako. And yun yung something na nakikita ko sa friends ko. Ginagawa siya ni Yvette, ginagawa siya ni Kim. And I think I should do it also. Just to document or record yung event sa buhay ko. Kasi ganito nga ako, like ko nakakalimutan. No! Maybe magandang i-incorporate sa routine yung mag-journal every end of the day. Sige, gagawin ko siya this week. Ang bilis. Ako lang ba? Or ang bilis? What do you mean April na? Actually, patapos ng April. Patapos na April? Taurus season na. Oh my God. Ay, alam niyo ba? Okay. Alam ko na I don't talk about it kasi hindi nga ako nag-engage with EXO recently. Sorry isa lang naman akong fan na nagtatampo. And gaya ng sinabi ko sa isang podcast episode dito, as a fan, meron akong agency to detach. Right? Meron akong power over my own choices. So, hindi ako nag-engage with EXO recently. Tapos, nakalimutan ko yung ticket selling. Ito na sold out! Akala ko ba may problema tayo sa EXO right now? Actually, ako lang naman yung problema. Hindi ko naman dinadamay lahat ng EXO-Ls. Sold out! Yung concert, hindi ako nakabilang ticket. Pinag-iisipan ko though, feeling ko gagawin ko ng paraan. Feeling ko maghahanap ako kung saan ako makakabili ng ticket. Pero honestly, hindi ko talaga alam kung ano nararamdaman ko about it. About EXO. I love them. Alam kong mahal ko sila. Pero yun nga, recently din naman kasi hindi ako nag-engage with K-pop at all. I think, nakikinig-kinig lang ako sa expa from time to time. Pero yung mga tugtugan ko, madalas ngayon ay hindi nga K-pop. Oo nga, halos wala akong K-pop. Parang ang top album ko recently ay Signals. Hindi nga yung album EP yun Signals ng Beanie. Favorite ko yung Sugar Rush. Yun yung ginamit ko last week na last Sunday ep. Ano mga pinapakinggan ko? Oh my God, sobrang favorite ko yung mga female R&B rappers or artists right now. As in kagaya nila Zay, Dennis Julia, si Ilis Morena. May playlist na ako na ginawa kasi sila lang yung palagi kong pinapakinggan right now. Favorite ko yung Irresistible. Ang simpleng paging niya, sa'yo ay irresistible. Pag ako nag-post ng sa IG ng picture na yun yung gamit ko music, gets yun na kung bakit kasi favorite ko nga siya recently. Pero hindi yun yung gagamitin ko for this app. Kasi, okay. I feel like tapos naman na ako sa updates ko. Okay, isa pang update ko sa sarili ko ay sobrang sakit ng likod ko. Naghanap ako ng upuan. Baka bumili ako ng mas efficient na upuan dito para maayos yung workplace ko. Ang sakit sa likod ng upuan na to. Ang sakit nga rin sa likod ng kama ko. Kailangan ko rin bumili ng kama. Naisip ko kung bibili ako ng kama or bibili ako ng mattress topper. Pero kasi yung presyo, hindi ko sure if masasolve din ba ng mattress topper yung
yung ano ko, yung sakit na likod ko. Kasi sa kama ko lang na-experience yung gantong sakit na likod. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, yes. Yun lang. Ang gagamitin ko music for this episode ay Aninipot ng Shirebound kasi, ewan ko, yun yung pinaka naaalala kong kanta tungkol sa topic na pag-uusapan ko. Mabigat yung week na to because hindi ko alam if nabalitaan nyo yung nangyari sa Tuboso, Negros Occidental kung saan merong 19 individuals na pinatay ng AFP. Kabilang sa mga namatay ay si Alisa Alano, incumbent councilor ng UPD-USC, si RJ Nicole Ledesma, writer, community journalist, writer and editor ng Paghimutad Negros Island and regional coordinator ng Alter Media, si Maureen Kiel Santuyo, isang peasant organizer, si Errol Wendell, isang community researcher, affiliated siya sa Artista ng Rebolusyong Pangkultura, at marami pang nakasama dun sa Negros, nangyaring enkwentro sa Negros Occidental. Meron ding isa na si Rowel Sabilio, nabasa ko to sa Bulatlat or sa Alter Media. Si Rowel Sabilio, 19 years old, tapos magsasaka. Kinonfirm ng brother-in-law niya na hindi naman siya NPA member. Sadyang magsasaka lang talaga siya. Sobrang bigat naman talaga na makarinig ng ganito. Hindi mo kasi alam kung ilang student leaders, student activists, community organizers, farmers pa ba yung kailangan mamatay para tumigil yung state violence. Hindi lang naman ito kasi yung first time na nangyari to. Alam nyo, nire-recall ko, kapag UPLB Feb Fair, medyo malayo, pero naalala ko lang kasi pa nag-host ng Feb Fair, laging ino-honor yung mga student leaders, mga activists na martir o napatay sa gantong enkwentro din. Hindi na siya first time nangyari. Hindi ko ma-imagine kung gaano nakakapagod or kasakit sa puso para sa mga pamilya nila. Pamilya ng mga journalist and student activists na namamatay sa gantong sitwasyon. Kung gaano kasakit para sa mga pamilya nila yung mawalan ng taong minamahal nila. Pangalawa, dun sa mga kasama nila. Sa mga kapwa nila estudyante, sa mga kaibigan nila na, shocks, kasama lang kitang sumama sa mga rally. Kaklase lang kita, nakikita kita sa isang GE subject, tapos mababalitaan kong patay ka na. Isa pa sa mga napakasahol na update about this, yung kay RJ Nicole Ledesma, yung community journalist. Actually, wala talaga siya dun sa pinaka-lugar, yung sa Tuboso, Negros Occidental, na pinangyarihan nung militarisasyon. Wait, tama ba yung grammar ko? Wala siya dun sa pinangyarihan mismo. Yung sabi, nasa kabilang sityo siya. Nung nabasa ko yung balitang yun, so hinaunt ba siya? Sinapatay siya, he was instead attacked during an ensuing military pursuit operation. Yung kay Errol Wendell, feeling ko nauga din ako dito kasi may mga kaibigan akong kakilala siya. Mismo, parang sobrang lapit ng mga taong to sa... Yung pakiramdam na sobrang lapit ng mga taong to sa mundo mo. At yung thought na, fuck, malakas yung chance na nakasalubong ko na sila dati. At kahit hindi ko sila makasalubong dati, kahit hindi sila malapit sa mundo ko, kahit hindi ko sila kakilala, yung thought ng merong isang estudyante na kagaya ko, journalist, na ginagawa yung trabaho niya, na napatay, ang bigat niya na, yung nakakadagdag pa sa bigat, lalo, ay yung nagiging discourse ng mga tao online. Hindi ko alam kung gaano kahalang ang bituka ng ilang tao para gumawa sila ng joke tungkol sa corned beef at gamitin yung picture ng mga biktima para mag-post ng kung ano-ano.
Matagal ko na tong sinasabi na yung damage na naiwan ng Duterte admin sa mga Pilipino, hindi na siya maaayos. Kasi ng Duterte admin, sobrang normalized nung language of violence, sobrang normalized nung i-dehumanize yung mga aktivista, i-dehumanize yung mga babae, to the point na akala ng mga tao, or akala ng mga Pinoy, okay lang magsalita ng ganun. Okay lang gumawa ng biro tungkol sa corned beef. Okay lang gumamit ng picture ng isang patay na estudyante at ipagkalat siya sa kung saang-saang comment section at tawanan na ganun yung nangyari. Hindi lang naman sa Duterte admin nagsimula yung ganito kalalang pang-red tag. Actually, Marcos Senior pa lang. Pero sa Duterte admin kasi doon nagkaroon ng NTF-ELCAC. Tapos parang priority talaga ni Duterte na dikdikin yung mga komunista, mga aktivista. Doon nagkaroon ng anti-terror law. Na-witness ko yung mga, oh my God, mismo mga student leaders sa amin sa UPLB yung sinasampahan ng gawa-gawang kaso dahil sa anti-terror law. Yung Duterte admin yung nagpalakas nung ganong disdain sa mga aktivista. And until now, nakikita natin yung consequences nung ganong pamamalakad ni Duterte. Hindi ko alam. Masakit kasi sa ganito kapag nangyayari, parang nare-reduce yung mga taong namamatay or yung mga biktima into mere statistics. We call them Negros 19, Toboso 19. Ang nakakalimutan natin na these are actual people, mga anak to, mga kapatid sila, meron silang kwento, meron silang mga advokasya na pinaglalaban, may reason kung bakit nandun sila sa bundok. Yun pa eh. Isa yun sa mga pinaka-nakaka-shit na argument right now. Yung mga nagsasabi na, bakit kasi sila nasa bundok? Bakit may mga nagre-research sa bundok? Okay, ang reason kung bakit meron mga estudyante or meron mga community organizers na pumupunta sa bundok ay dahil yun yung mga lugar o mga komunidad na hindi naaabot o sinusubukang abutin ng gobyerno. Walang nakakarinig sa kanila, walang pumupunta doon para dinggin kung ano yung kailangan nila, ano yung mga concerns nila. And yung mga community na yun, sobrang vulnerable nila. Dahil hindi nga sila napapakinggan, hindi sila nare-reach ng media. So kapag merong mga kaso ng mining, or nadi-displace sila sa mga community nila, merong kaso ng wala silang sapat na pagkain, livelihood, kuryente, hindi nalalaman ng gobyerno or hindi nalalaman ng pinaka-general na masa kasi nga, wala nagko-cover for them. And so, yun yung reason kung bakit merong mga student activists, may mga student leader, merong mga community journalists, merong mga artista ng bayan na pupunta sa bundok para dalhin yung kwento nila dito. Na ito yung nangyayari dito. Pakinggan natin sila. Alam nyo, lagi ko itong sinasayat kasi I guess ito yung personal experience ko, ito yung alam ko. Noon time ng, yung mga lumad school, yung mga volunteer teachers, sila talaga yung pumupunta sa mga lumad para magturo, magtayo ng paaralan, dalhin yung edukasyon sa kanila kasi sobrang inaccessible ng education sa kanila. Yun yung reason kung bakit may mga tao pumupunta sa bundok. Naglabas na rin ng statement yung NPA na hindi nga parte ng NPA sila Alisa Alano at si RJ Ledesma. So yung kiniklaim ng AFP na parte ng NPA itong mga namatay na 19 individuals ay hindi totoo. Kaya nagkakaroon ng calls na mag-conduct ng independent investigation. Yun yung nakaka-shit kasi yung mga kumakalat na pictures, and I hope hindi nyo na makita, pero yung mga kumakalat na pictures ay sobrang dehumanizing kasi meron mga weapons. Pasensya na pero hindi ako naniniwala kasi I feel like ang AFP, state forces like AFP and PNP, meron silang long history of planting evidences, planting weapons sa mga napapatay nila na gano'n. Noong 2010, meron ding napatay ang AFP na isang Philippine botanist and plant taxonomist na considered to be the foremost authority in the ethnobotany sa Pilipinas. So si Leonard Go, nagbasa ako sa case niya kanina, na patay sila sa Cananga, Leyte ng AFP noong 2010 and up until 2022,
nagpi-plead pa rin yung family ni Leonard ko na hindi upgrade na maging murder case yung kaso dun sa mga sundalong nakapatay sa kanila. Meron din yung argument na sinasabi na dapat kung mag-research kayo sa bundok, merong LGU permit. Alam nyo, hindi yun enough. Hindi enough yung LGU permit. Sa UP Manila, to nakita ko to, may nag-post na student ng UP Manila. Sa UP Manila, yung mga midwifery students, kahit parte ng curriculum nila na pumunta sa isang community, ganyan, doon gawin yung need nilang gawin, pinag-pull out sila kasi ini-intimidate sila ng mga sundalo. Meron din isang nireport ng PH Kule na students din ng development studies, I believe, na coordinated with LGUs may permit. Pinag-pull out din sila dun sa community immersion na need nilang gawin dahil ini-intimidate sila ng AFP. I think kung ako isang estudyante pa rin ako ng UP, kasi sumunta ako sa bundok, dahil, let's say, mag-immerse lang ako with the community, or may need lang akong gawin doon, kahit nga siguro NSTP lang eh. Isang grupo kami ng UP students sa pupunta sa isang bundok para mag-NSTP, sabihin natin ganun. Feeling ko makakaranas din kami ng intimidation. Dahil parang matik iniisip ng mga tao, matik iniisip ng AFP na kapag may UP students na nasa bundok, NPA to. Ang bigat niyang i-discuss kasi feeling ko hindi ako very knowledgeable about it. Meron akong personal feelings about it, pero I don't want to, alam niyo yung parang ayokong magsabi ng bagay na baka makadamage palalo sa image ng student leaders. Hindi ko alam if enough ba yung alam ko. Hindi ko alam if enough ba yung alam ko or enough ba yung karanasan ko para magbigay ng opinion about it. Pero sigurado ako na I can never find it in my heart na kumampi sa state forces. I cannot trust the AFP and PNP pagdating sa ganito. Okay. At if meron man ako natutunan from student leaders na na-encounter ko during my stay sa UP, until now, nakakausap ko. Yung mga friends ko na community organizers, meron man ako natutunan from them, kahit gaano nakakatakot, kahit gaano nakakapanghina ng loob yung mga gantong pangyayari, you don't give up. Mas malakas pa rin yung kapangyarihan natin all together. Mas malakas pa rin talaga yung kapangyarihan natin as a collective. Wait, parang ang bobo ko. Okay, hinahanap ko yung words eh. Mas malakas pa rin yung kapangyarihan natin than, I guess, state forces and yung ruling class na they protect. Siguro since first ako ma-expose sa activism nung 18 years old ako, palagi ko nang iniisip, and I don't wanna sound patronizing. Tama ba? Tama ba yung grammar ko? Yeah, I don't wanna sound na I'm patronizing activists. Pero, ayun, ever since then, naiisip ko na, wow, will I ever be as brave as them? Journalists na alam mo yung risks of being exposed to such violence. Pero, tinutugunan mo pa rin yung calling mo to serve yung communities na nasa malalayong lugar. And meron kang gini-give up na life to respond to that calling. Damn. Every time ito yung usapan, ewan ko, palagi ko naalala si Teacher Chad Bok. Nabanggit ko na siya sa podcast episode before. Volunteer teacher siya sa Lumad Schools noon. Yun. Palagi ko siyang, ewan ko kung bakit. Yun lang. Kung meron kayong kamag-anak or kaibigan na aktivista, community organizer, journalist, at hindi nyo mag-grasp kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila, instead of antagonizing them, I feel like ang mas dapat nyong maramdaman ay, shocks, ano kaya yung nalaman nila na sobrang na-move sila to an action. I pray for the day na hindi na i-antagonize ng mga tao ang mga aktivista.
For this episode, actually, hindi ko alam kung anong i-recommend kong film. Kasi, gusto ko sana na connected din sa topic yung i-recommend ko na film. Pero habang nag-iisip ako kanina, narealize ko parang ang onti pa pala ng films na napapanood ko about activism. Merong mga nire-recommend sa workshop pero hindi ko pa napapanood. Though, meron ako nabasang book na nabasa ko siya nung grade 7 kasi ginawa namin ng book report. And I think, isa yun sa mga librong nagpamulat sa akin. Unang nagpamulat sa akin. Ang ano ng term na mulat? Pero feeling ko kasi overuse yung term na mulat lately. So, I hope hindi siya pretentious pakinggan. Pero yun talaga, isa sa mga unang nag-expose sa akin, I guess, sa social realities. Yun na lang. Yung libro ay Maynila sa Kuko ng Mga Liwanag. Merong movie na Maynila sa Kuko ng Mga Liwanag. I think si Broca yung director. Lino Broca, if tama ako. Yes, hindi siya Ismael Bernal, di ba? Sorry, minsan kasi nalilito ako. Pero hindi ko pa napapanood yung movie. Nabasa ko yung book. So, maybe ito ang first time na mag-recommend ako ng book. Just in case gusto nyong may time kayo magbasa, i-recommend ko yung librong yon. Hindi ko na matandaan yung like yung pinaka-details ng libro, pero I remember reading it sa likod ng tricycle, nung tricycle service ko nung high school, tas ganito ako after. Putang ina. Alam nyo, I feel like ang closest na movie na may recommend ko or na napanood ko na merong nagpakita ng student activism sa Philippine context ay Moral. Kaso na-recommend ko na yung Moral eh. Pero yung Moral dun sa character ni Lorna Tolentino, yung minamahal niyang guy ay isang organizer, aktivista. I think isa yun sa mga films na napanood ko na may nagtackle ng gantong topic. Sorry kung wala akong na-recommend na exact movie for it, pero babalikan ko kayo if meron ako mapanood. I guess, next week. Yun lang naman. I hope hindi masyadong nakaka-war shock yung diniscuss ko sa episode na to, and I hope clear yung message ko. Feeling ko kasi ang bigat niya and parang nabobobo akong mag-discuss ng gantong topics lately. Thank you so much for doing this Monday Reset with me. Sana okay lang kayo na ganito yung setup. Next week, babalik na ako sa usual na Sunday Reset. Oh, may mantra pala. Mantra. Maglagay ba ako ng mantra? Okay, ang mantra ay, alam nyo, may malalim pang discussion about armed struggle eh. As in, kung bakit merong mga tao nagte-take up ng arms. Gaya ng NPA. But maybe that is for another episode. Kasi I think hindi pa enough yung knowledge ko about it, though may opinions ako about it. And hindi ako completely against it. That's what I'm gonna say. Tangina pag ako na red tag, hindi na ako magugulat. But I said what I said. Sige. Anyway, nabubulol na ako. Okay, mantra. I hope we see the day na hindi na ina-antagonize ang activism and step out of your bubble. Reach out to communities na sobrang layo sa atin because that's the only way we'll learn. Palagi ko tong sinasabi sa kahit anong talk ko na hindi ko malalaman kung anong nalalaman ko ngayon kung hindi ako lumabas sa nakasanayan ko at nakinig sa iba't ibang klase ng tao at pamumuhay. Yes, sobrang helpful ng social media in disseminating information about kung anong na-experience ng mga tao sa mga probinsya, ng mga indigenous people natin, ng mga na nadi-displace. Pero iba talaga yung pumunta sa kanila mismo, makipamuhay at makinig. Yun lang, I guess. Yun ang aking takeaway and mantra for the week. I guess go out, talk to people na sobrang iba ng experience sa inyo, at stand with our student leaders. Huwag kayo makinig sa mga nangre-red tag. Mga tangina na mga yan. Yun lang. Thank you so much. Ito na, finally, follow our socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok, and then mag-join na rin kayo sa FB community natin. Yani's Roommates, doon ako nagpo-post ng updates. Nag-upload ako ng new episodes every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. It just happened na wala akong Sunday episode yesterday, kaya ngayon ko lang ito in-upload. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatis sa lahat ng social media platforms. And I hope
I hope this coming week is relatively better for all of us. Yun lang. Bye-bye.